Hi guys, Milot Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sag. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? So we have here the Queen of Pentacles, the Three of Swords, the Knight of Pentacles, and the Six of Pentacles. So, parang may third party situation na nangyayari dito sa kwento na ito. Okay? And, pwedeng earth sign yung person ninyo or earth sign yung third party. Okay? Na siguro parang mas nabibigyan niya ng seguridad, parang mas nabibigyan niya ng commitment yung third party kaysa sa inyo. Parang mas nakafocus siya doon or doon siya magfo-focus in the next couple of days. Okay? Siguro parang nilalayuan ka and mas binibigyan niya ng time na yung kabila kaysa sa'yo. Okay? And then we have here the Ace of Pentacles. Parang seryoso siya doon sa kabila. Pero, ang tawag nito, hindi ka pa rin naman niya naaalis sa isipan niya. Okay? Attracted pa rin naman siya sa'yo. Gusto ka pa rin naman niya. Okay? May connection pa rin naman siya sa'yo. Yun nga lang, iba kasi sa mga may mga tao na kaya nilang i-separate yung love at saka yung pagnanasa. So, pwedeng nandun ka sa pagnanasa, pero yung love or pagiging serious na andoon sa kabila. Okay, so may possibility rin na lalapitan ka nitong tao na ito dahil lang sa pagnanasa. And then, after niya makuha yun, mawawala na naman siya. Okay? And then we have here the Four of Wands. Pwedeng may possibility rin na darating yung time na totally na hihiwalayan ka niya, iiwanan ka niya, dahil mas magiging committed nga siya doon sa kabila. Okay, parang magiging busy siya, hindi kanya ipa-prioritize, ganon. Pwedeng mas nagiging kontento na siya doon, masaya na siya doon, kaya pwede kanyang i-etsupwera. Okay? And then we have here the Five of, nasabi ko na, Five of Pentacles is abandonment. Kasi nga, may iba siya na pinili. And then the Tower, of course, is yung pagguho ng inyong connection or ng inyong relationship. Or pwedeng yun yung maramdaman mo. It's like as if na-destroy ka, ganyan. Gumuho yung mundo mo dahil sa kanyang paglayo at mas pinili niya yung kabila. Okay, and then we have here the Death card. Of course, it talks about endings. And then we have here the Page of Wands. So, i-end niya yung, pwedeng i-end niya yung pakikipag-communicate with you, i-end niya yung pakikipag-flirt sa'yo, landian, as in lahat. And then we have here the Two of Wands. It will happen soon. Okay, kaya you need to plan your future now, your steps now. Maybe to
to prepare yourself for the worst. Okay? Na baka kasi nga, sa huli, ikaw yung iwan niya. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Nine of Wands, the Five of Pentacles, the Seven of Cups, and then we have here the Sun. Okay. So, ang sinasabi dito is parang napapagod ka na sa current situation mo. Maaaring you were abandoned, ganyan, you were ghost, you were left by somebody, or nararamdaman mo na lang siguro yung distance or coldness nitong tao na to sa'yo. Kaya pwedeng, as a defense mechanism, pwedeng, binibuild mo din yung walls mo, ganyan, na kung hindi ka niya pinapansin, hindi ko rin siya papansin, parang ganun yung atake mo. Okay? Kung nilalayuan niya ako, nilalayuan ko din siya. Ganyan. Nakikita ko dito yung paggawa mo ng choice na tipong kung saan alam mo na masasaya ka. Maybe matagal na panahon na pinag-isip-isipan mo itong choice na ito, hindi mo lang talaga maisakatuparan kasi nga maybe may inaantay ka. But finally, parang you will reach your boundaries or your limit na parang that's it, ito na. Kailangan ko nang gumawa ng desisyon na alam ko na makakapagbigay sa akin ng magandang future or ng masayang future, parang ganyan. Okay? And then we have here the Ten of Wands, the Temperance, the Queen of Wands, and then the Eight of Swords. Okay. Kasi pwedeng sobrang bigat na nga ng nararamdaman mo. And you want to bring back the harmony and balance into your life. Gusto mo nang mawala yung mga frustrations mo. Gusto mo nang magkaroon ng peace of mind. Gusto mo nang maging kampante. Gusto mong ibalik yung confidence sa sarili mo. Ayaw mo na maging helpless. Ayaw mo na ma-stuck dyan sa situation na yan. Okay, and then we have here the Justice card. It means na you are finally realizing your worth. You are finally realizing kung ano yung nararapat na nakukuha mo, kung ano yung deserve mo. Parang ganyan. And then we have the Five of Swords. Kaya dahil doon, maaaring layuan mo or iwasan mo nga itong tao na ito na sinungaling, tao na ito na hindi mo mapagkakatiwalaan, na niloko ka lang. Five of Swords is yung pag-iwas mo na, paglayo mo na sa tao na yon for your own peace of mind. And then of course we have here the Death card, which talks about endings, tatapusin mo na. Okay, and then we have here the Page of Pentacles. And for every ending, sabi nga nila, there is a new beginning. Na once na inend mo yan, there's going to be a new person here, which is the Page of Pentacles. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na may potential na maging serious na ka-relationship mo. Okay? And then we have the Nine of Cups, the Tower, and then the Seven of Wands. Kailangan mo lang talaga dito na maging patient. Antay-antay ka lang. Kasi hindi agad-agad na mabibuild
yung sarili mo, lalo na if you have been through a disaster or yung magulo, kumbaga, na nakaraan mo. Ganon. Kailangan mo muna siguro na asikasuhin muna yung self mo, i-rebuild mo yung self mo, ganyan. Pwede rin na ibig sabihin nito let this new person chase you. Okay, huwag ka kaagad na bibigay. Magpakipot ka naman, ganyan. Magpahabol ka naman, magpa-hard to get ka. Para kumbaga, alam mo yun, pag pinaghihirapan mo kasi yung isang bagay, mas chine-cherish mo, di ba? Okay, and then we have here, the 8 of Wands. So, magkakaroon ng progress itong pag-uusap ninyo nitong bagong person na ito, which will lead into a really committed relationship. Okay? And then we have here the 7 of Pentacles. Merong magandang kahihinatnan. 8 of Wands, progress. 7 of Pentacles is yung magandang bunga. It might be slow. Yung progress niya, mabagal. Pero merong magandang kahihinatnan. Kaya, huwag kang magmadali. I-enjoy mo yung moment. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? So, we have here the 2 of Swords, the Lovers, the 5 of Cups, and the 9 of Swords. Okay, parang confused ka pa rin dito. Nag-aalangan ka dyan sa lover mo. Sobrang nai-stress ka na talaga. Overthinking, iyak kayo ng iyak, ganyan. So, kung ano man yung nararamdaman ninyo ngayon na kalungkutan, pwedeng magpatuloy yan sa mga susunod na mga araw. Okay? And then we have here the 10 of Swords. Pero ang sinasabi dito, kung magiging wais ka, kung gagamitin mo yung utak mo instead of your emotions, pwede mong matigil. Kumbaga ang pag-emote mo na yan. Okay? Na kumbaga pwede pa na maisaayos siguro yung mga bagay-bagay. Actually, may possibility rin dito na you can work out your relationship. Siguro, kailangan mo lang talagang basta, maybe ibahin mo yung diskarte mo, siguro, kung paano mo inaayos yung relationship mo. Huwag kang masyadong emotional. Kailangan maging mautak ka sa pakikipag-deal siguro sa person mo in order to make things work. Kasi pwedeng masolusyonan daw yun ang sabi dito The hardship in your relationship can actually end. You can actually fix the relationship as long as you be wise in dealing with the person or the situation, sabi. And then we have the 6 of Cups, which talks about reconciliation. So, kung ano man yung pinag-awayan ninyo, pwede kayong magbate. Maayos. And then we have the Tower, the 8 of Wands. So, you just need dito na magkaroon kayo ng proper communication with each other para maayos itong kaguluhan na nangyari sa inyo. Na kung madadaan ninyo sa mabuting usapan
ang mga bagay-bagay at nakipag-cooperate din siya ng maigi, pwedeng masalba yung relasyon ninyong dalawa. Three of Cups again, reunion, reconciliation, posible especially if you are dealing with a Sagittarius also or Pisces, okay? Pwede siyang kumilos din to make things work. And then we have here the Magician, the Page of Pentacles. Nandito rin Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, pwedeng magkaroon ng magandang kahihinat na nito. Ang tanging kalaban mo lang siguro is your emotions or your decision making. Lalo na kapag hindi ka makapag-isip ng diretsyon, lahat dinadaan mo sa iyak, lahat dinadaan mo sa galit, ganun. Kailangan mong kumalma. You have to set your emotions aside. Kasi baka nagiging clouded yung pag-iisip mo because of your emotions. Pwedeng ganun. So, once na ma-figure out mo or once na ang pinairal mo is yung utak mo on how to deal with this, malaki yung chance na masalba nyo pa, maayos nyo pa yung relasyon ninyo at mas makipag-cooperate siya sa'yo. Kasi nga, hindi ka emotional. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.